Sir Virgilio, anong gagawin natin? Paano na ako? Nanlulumong wika ng sekretaryang si Oliva sa kanyang boss. Sigurado ka ba? Nagpa-check up ka na ba? Paanong nangyari yan? Ano pong sabi ninyo? Huwag mong sabihing itatanggi mo ito. Alam mong may nangyari ng gabing iyon, at walang dadang nagbunga ang ginawa mo noon, tapos ngayon parang nag-aalangan ka. Please don't get me wrong, Oliva, I just can't believe that this is happening. I can't even remember what you're talking about. You can't even remember what you've done, sir? Are you serious? Please Oliva, huwag kang sumigaw, pupunta dito ang mag-ina ko, baka may makarinig sa'yo. Pag-usapan natin ito sa ibang araw at lugar, huwag dito, please lang. Siguraduhin mo sir, dahil hindi ako papayag na hindi mo ito panagutan, karapatan ng anak ko ang ipinaglalaban ko rito, subukan mong huwag makipag-usap ng maayos. Kay mama ko lalapit at sasabihin ko sa kanya lahat. Banta ba yan? Hindi po sir, paalala lang po. Pag-usapan natin ito sa ibang lugar. I am willing to cooperate. But please, don't let my wife know about this. Sure, madali naman po akong kausap. Please leave, baka maabutin ka pa ng mag-ina ko. I don't want any trouble today. Okay, aalis ako, pero bibigyan kita ng rason para maalala mo kung anong ginawa natin ng gabing yun. Ani Oliva bago nito hawakan ang batok niya at mariing halikan sa lobby. Ni hindi siya nakahuma sa labis na pagkagulat sa ginawa ng dalaga. Dad, wika ng isang tinig kasabay ng pagbagsak ng hawak-hawak nitong dollhouse. Dahil sa narinig na boses ay marahas niyang naitulak ang dalaga at agad na tumingin sa pinto. Norisa, anak, tila nahihiya niyang sambit, bakit po kinikis ka ni Ate Oliva, senador? Baby, hindi ko hinahalikan ang dad mo, hinihipan ko lang ang mata niya kasi napuwing siya, and since you're here na ikaw naman ang mag-alaga sa daddy mo. Okay lang ba? Mauna na ako Sir Virgilio. I just hope na susunod po kayo sa usapan. Have a great day ahead sir. Isang mahinang tangulang ang naitugon niya sa dalaga dahil ubod ng lakas ang tambol ng kanyang dibdib. Halos hindi siya makapaniwala na muntik na silang mahuli ng anak, buti na lang at hindi si Henya ang nakakita sa kanila. Kung hindi ay tiyak na sa samain siya. Dad, are you okay? Oo baby, ayos lang ako. Pero sabi po ni Ate Oliva, may something sa mata mo. Can I see it dad? Gagamutin ko. Ha ha ha, ang sweet naman ng anak ko. Ito na ba ang hudyat na magiging doktor ka din someday? Yes dad, at tutulungan ko po kayo sa pagpapatakbo ng hospital na ito. Wow baby, napakaganda ng pangarap mo anak, mukhang magkakasundo kayo ng dad mo, biglang wika ni Henya na kapapasok pa lang at may bitbit na maliit na box. Honey, ano yan? Well, isang masarap at matamis na cake lang naman, nag-request ang anak mo ng maagang birthday cake, kasi daw next week ay baka busy ka na, so, heto bumili na ako. Mommy before po tayo kumain, can you please take a look at daddy's eyes? Ate Oliva told me na may something daw po sa mata ni daddy. Ha? Bakit honey? Napano ka? Wala ito, napuwing lang ako kanina. Ang mabuti pa ay kainin na natin ang cake ng anak mo, then itutur ko ulit kayo sa buong ospital, para paglaki ni Norisa ay gamay na niya rito, di ba anak? Yes dad, habang kumakain ay kapansin-pansin ang pananahimik ni Virgilio na waring may malalim na iniisip at parang may napakabigat na problema kaya naman agad itong nilambing ng asawa. Nag-aalala ka ba para sa 7th birthday ng yunakahiha mo? Don't worry, may inihanda akong surprise sa kanya. Inayos ko na lahat kaya wala ka nang iintindihin o iisipin pa. Napakaswerte ko talaga sa'yo Henya, napakabait at napaka-hands-on mom. Kaya wala akong pagsisisi na ikaw ang naging asawa ko. Ako din naman, worth it ang pagstay ko dito sa Pilipinas. Virgilio, aaminin kong namimiss ko din ang pamilya ko sa Europe, pero okay lang, basta andyan kayo ni Norisa, wala na akong ibang hihilingin pa. Kayo ng anak mo ang tunay kong kayamanan, tugon ni Henya sabay yakap ng mahigpit sa mister. Wala itong kamalay-malay na sa mga sandaling iyon ay may mga matang nagmamasid sa kanila. Mga matang puno ng inggit at pagkasuklam. Makalipas ang 3 araw,
Gusto kong magkaroon ng paternal test, bago ko isipin ang susunod na hakbang, wika niya kay Oliva, isang hapon habang nasa isang bakanteng lote sila. Ano? You heard it right, Oliva. At pagkatapos ano? Ibig mo bang sabihin, hanggat hindi mo pa nakukuha ang resulta ay hindi mo pangangatawanan ang ipinagbubuntis ko? Alam mo ba kung gaano kasela ng pagdadalang tao ko? Anytime pwede akong makunan, at natatakot ako na mangyari yan. Tapos heto ka at yan lang ang sasabihin mo sakin. Habang ako nahihirapan, ikaw naman ay nagpapakasaya sa pamilya mo. Nakakapagtaka lang kasi, all of the sudden bigla mong sasabihin na buntis ka. Yes, I can remember that I was drunk that night, pero hindi ko matandaan na may nangyari sa atin. So ngayon, may ganyan ka ng sinasabi. Hindi ko na siguro kailangang magulat if one day sasabihin mong ipalaglag ko ito. Oliva, please try to understand. I am a married man. Ayokong masira ang pamilya ko. At ako, okay lang masira ang kinabukasan ko. Ganoon ba? Ang lakas ng loob mong galawin ako tapos pagdating sa hirap tatalikuran mo ako at bibigyan mo ako ng dahilan na kasal ka? Cut it off, Virgilio. Don't give me that. Once na lumabas ang resulta ng paternity test at nalaman kong ako ang ama, I am willing na sustentuhan ang bata. I'm sorry Oliva, pero yan lang ang kaya kong i-offer sa'yo. I doubt na akin nga yan, and the only thing that you can do ay pumayag sa gusto ko, at kung mapatunayan mong akin yan, then saka natin settle ang financial support at kung ano-ano pa, sagot niya bago iwanan ang dalaga na namumula na sa galit. No Virgilio, you can't do this to me, not to my child. Bumalik ka rito. Hindi pa tayo tapos mag-usap, huwag kang duwag, sa tingin mo ba matatakasan mo ako? Diyan ka nagkakamali. Humihiyaw na sambit ng dalaga habang nakatanaw sa papalayong sasakyan ng lalaki. Hindi siya makakapayag na hindi makuha ang kanyang gusto lalo na kung ang lahat ng iyon ay para sa kanyang anak. Hindi pa tayo tapos, gigil niyang bulong sa hangin. Kung ayaw mong makipag-cooperate, pues, tingnan natin kung anong gagawin mo kapag nalaman ito ng asawa mo. Biglang tumunog ang kanyang cellphone, bahagya pa siyang napangiti nang makita ang pangalan ni Henya sa screen. Hello Mrs. Villaluna, may kailangan po ba kayo? Hi Oliva, I know late na at nakakahiya, pero wala na kasi akong choice eh. At isa pa hindi mo naman trabaho ito pero pwede ba akong makahingi ng pabor sayo? Okay lang po Mrs. Villaluna, pauwi na rin po ako. Ano po ba yun? Ganito kasi yun, birthday party ng anak ko ngayon at surprise ang handaan, aligaga kasi ako sa pag-aayos dito sa bahay, tapos si Norisa nasa school pa, pwede bang sunduin mo siya para sa akin? Si Virgilio kasi ay nagpunta sa pagawaan ng cake kaya di siya pwedeng sumando sa anak ko. Okay lang ba? Okay lang po, wala pong problema, ako pong bahala sa anak ninyo. At magbibigay din po ako ng regalo sa kanya na kailanman ay hindi niya malilimutan. Nako, napakabait mo naman Oliva, maraming salamat ha. Hulog ka ng langit sa amin. Wala po yun, Mrs. Villaluna. Sige, bye, magde-decorate pa ako ng garden. See you later. Okay ma'am. Habang naglalakad siya papunta sa paradahan ng taxi ay abala naman ang kanyang isipan. Yaman din lamang na ayaw makipag-cooperate ni Virgilio, papwersahin niya ito para maibigay ang gusto niya. At mamayang gabi, isa sa katapuran niya ang balak niya. At sa gagawin niya ay tiyak na mananalo siya. This will gonna be a long night for US baby, but trust mommy, okay? This is all for you, mahinang bulong ng dalaga sabay haplos sa kanyang tiyan. Makalipas ang mahabang panahon, what a beautiful day to confront demons, Norisa, malumanay niyang bulong habang pababa ng kanyang sasakyan para tingnan ang building na matagal na niyang hindi nakita. Nakailang buntong hininga pa muna siya habang nakatitig sa napakatayog na ospital na onet ang kanyang ama na si Virgilio Villaluna. Hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi niya pa rin makumbinsi ang sarili na kaya siya nandoon ay dahil sa kanyang ina. At kailangan niyang isantabi ang personal na galit niya sa owner ng ospital. Naroon siya bilang isang heart surgeon at hindi bilang anak ng lalaking nanakit sa kanyang ina. Excuse me ma'am, guest po ba kayo? Pwede po bang pakitabi ng sasakyan ninyo? Dadaan po kasi ang asawa ni Sir Virgilio, pakiusap ng gwardya sa kanya na may halong paghanga. Asawa,
Patuyang sagot niya sabay tingin sa magarang kotse na kasunod ng kotse niya. Opo ma'am, ang alam ko nasa ibang bansa ang asawa ng owner ng ospital na ito. Maybe ang ibig mong sabihin ay nag-feeling asawa. Nakataas ang kilay na tugon niya sabay alis ng sunglass niya na tumatabing sa napakaganda niyang mata na minana niya pa sa ina. Gulantang na sagot nito. Never mind, aniya sabay hakbang papalapit sa kanyang sasakyan para may parada niya ng maayos. Ang alam niya ay naabisuhan ng kanilang attorney si Virgilio na pupunta siya sa ospital, ngunit hindi niya sinabi kung kailan dahil gusto niyang bulagain ang mga tao na matagal niya nang kinamumuhian. Paakay na lang siya sa sasakyan nang marinig niyang sumigaw ang driver na sinasakyan ng kinakasama ng ama. Hoy ano ba, hindi ikaw ang may kanya ng daan, ang may kanya ang dadaan kaya wag kang haharang-harang dyan, kaaga-aga pinapainit mo ang ulo ko. Laking Europe man ay matatas pa rin siyang manalog kaya naman alam niya kung ano ang sinasabi nito, at hindi niya gusto ang lumalabas sa bibig nito, ang kapal ng mukha nitong murahin siya, may kanya? Hindi ba siya ang dapat na may kanya? The nerve. Kuyom ang kamao habang pilit na pinapakalma ang sarili dahil baka makagawa siya ng bagay na hindi niya sinasadya, mabilis pa naman siyang magalit lalo na pag ang nanay niya ang naagrabyado. Hoy, bingi ka ba, umalis ka dyan. Kung hindi bubundulan kita, muling sigaw ng driver, dahil doon ay padaskol siyang umibi sa kanyang sasakyan at nanginginig ang buong kalamnan na naglakad papalapit sa mga ito. Anong sabi mo? Gigil na sabi niya sabay sapak sa panga ng lalaki. Sa laki at tangkad niya at sa kaalaman niya sa Muay Thai ay tiyak na mapapabagsak niya ito sa isang lang. Iya, what are you doing? Stop it, malakas na sigaw ng matandang babae sa likod ng driver's seat. Tumahimik kang bruha ka, at ikaw namang lalaki ka, wag na wag mo akong mamumura at idadamay mo pa ang nanay ko dahil maghahalo ang balat sa tinalupan, tandaan mo yan. Wala kang alam sa nanay ko kaya itikong mo yung bibig mo na kasing dumi ng imburnal. Oh my God, he's bleeding, tarantang wika ng babae nang makitang duguan na ang driver. Guard! Anong ginagawa ninyo dyan? Tutunganga. Di ko kayo siniswelduhan para tumayo lang dyan. Dahil sa sinabi ng babae ay dali-daling lumapit ang mga gwardya para awatin siya. Subukan mong lumapit, baka ikaw ang sisantehin ko. What's going on here? Bulyo ng isang tinig mula sa likuran nila. Kaagad naman niya itong nilingan at pinasadahan ng tingin, may kaliitan at katabaan ito. Kapuna-puna rin ang pagiging moreno nito. Sir Calex, ang mommy niyo po. Anong nangyari kay mommy? Tarantang sagot nito sabay lapit sa kotse ng ina. Are you okay mommy? What's going on? Who do you think you are para manakit, ha? Who am I? I have no time for a punk like you. I have to go, may appointment pa ako sa loob, siya. And where are you going? Matapos ng ginawa mo sa driver ni mommy, lalayasan mo lang kami na parang walang nangyari, sigaw ni Calex. So, he deserves it, as a matter of fact that's not enough, sa susunod na magsalita pa siya ng kung ano-ano hindi lang yan ang aabutin niya sa akin. Hey lady, come back here, hindi pa tayo tapos, anak, hayaan mo na yan, mukhang isa yan sa mga empleyado na i-interviewin ngayon, 10:00 pa ang simula ng interview. Di yan makakaalis agad-agad, ang mabuti pa ay gamutin mo muna ang driver ko, pupuntahan ko muna ang dad mo, may kailangan lang akong malaman mula sa kanya, sumunod ka na lang sa akin kapag nagamot mo na si Menardo. No, kung isa lang siyang empleyado dito o mag-a-apply pa lang. She should know kung sino ang kinakalaban niya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Dalhin nyo yan sa HR department, dapat sa babaeng yan ay bigyan ng leksyon. Hahaha. Sige samahan na kita, ma'am, ikaw na muna ang sumama kay Mang Menardo para magamot, may tuturuan lang ako ng leksyon, kabago-bago lang dito nag-aangas na. Isang matalim lang na titig ang itinugon niya rito, she never heard na nagkaanak pala ang tatay niya sa babae nito, at sa hitsura ng lalaki ay malayong-malayo ito sa hitsura ng ama niya na may lahi pa. Anak ka ba talaga ng owner, one and only son, nakikita ko. Bakit mo natanong? Wala naman, akala ko kasi anak ka ng driver ng mommy mo, mas hawig kasi kayo nun kesa sa sinasabi mong ama.
Believe me, you look very alike with that bastos na driver. What did you just say? Ang bastos mo ah? Sino ka ba sa akala mo? Galit na wika ni Calix sabay hikles ng balikat niya. Oops, relax, easy ka lang, kapag sinapak mo ako, madaming makakakita, sayang doktor ka pa naman, baka may skandalo ka, alam mo naman sa panahon ngayon. Isang video lang ng kagaguhan mo, tapos na ang career mo. Magbabayad ka sa ginagawa mo sa akin, nagpatuloy naman siya sa paglalakad habang may tinatawagan ang binata, base sa sinasabi nito ay halatang si Virgilio ang kausap nito. Yes dad, can you please come over? May gusto lang akong e-discuss sa iyo. Yeah. About the incident earlier this morning, I think nasabi na sa iyo ni mom. Yes dad, thank you. I'll wait for you then, bye. Napaismad naman siya dahil sa kanyang narinig. Mukhang mapapaaga ang pagkikita nila ng kanyang ama, at sa tingin niya ay mas lalo yung nakaka-excite, ang kanina lamang ay pag-aalinlangan niya ay napalitan ng halo-halong emosyon. Hey lady, we're here, biglang sabi ni Calix nang matapat sila sa isang kwarto. Okay, tahimik siyang pumasok sa loob niyon at nagulat pa siya nang madatnan ang ina at driver nito na tahimik na nakaupo sa couch. How are you mister? Are you alright? Next time kasi kikilalanin mo muna ang aawayin mo. Hindi lahat ng tao ay masisindik mo, okay? Shut up miss, once nakita ka ng may kanya, you're dead, I am telling you. Lalo na at kamuntikan mo nang ipahamak lalo na ako. Oh really, let's see kung totoo yang mga sinasabi ninyo. Ang bastos niya talaga ma'am, sino ba yan, nakakagigil. I don't know, malalaman din natin pagdating ni Virgilio. Tahimik lang siyang kinakalikot ang cellphone niya para ibalita sa ina na nakarating na siya ng ospital ng ligtas at muli na niyang makikita ang ama. Gayunpaman ay hindi niya sinabi rito ang nangyari dahil tiyak niyang labis itong mag-aalala at iyon ang ayaw niyang mangyari. Ilang minuto pa ang ipinaghintay nila nang biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang matandang lalaki at agad na dumiretso kay Calix. What happened? Mommy's okay, but Mang Menardo is not. It's all because of that lady, anito sabay turo sa kanya. Buti na lang at nakalapit ako kaagad. If not baka pati si mommy binugbog na niya. Oliva, are you alright? Ano ba kasing nangyari? Tanong ni Virgilio sabay lapit sa kinakasama. Wala akong alam, ang babaeng yan ang agad-agad na lumusab sa amin at binanatan si Menardo. Pinapatabi lang siya ng driver ko dahil nakahambal ang kotse niya sa daanan. Then, nagulat na lang ako dahil sinugod na niya ang driver ko and all of the sudden binubugbog na niya. Pigil ang kanyang hininga ng masilip ng peripheral vision niya ang unti-unting paglingon ng kanyang ama na matagal na niyang hindi nakikita. Dahan-dahan niyang naikuyom ang kamao dahil sa matinding bugzo ng damdamin. Miss, totoo ba ito? It's not my fault, minura niya ako bigla kaya nagpantang ang tenga ko. Ikaw kaya ang murahin ng napakaaga at idadamay pa ang nanay mo, matutuwa ka ba? I think may misunderstanding lang kayo, pero sana miss, huwag kang masyadong bayulente, nasa ospital tayo at nabanggit ni Oliva na mukhang mag-apply ka daw sa ospital ko, do you think hire kita sa kabila ng ginawa mo? Well pabor sa akin yan. Babalik na lang ako sa Europe para makasama ko ang mommy ko. In the first place I'm not supposed to be here, pinakiusapan lang ako, sabi niya habang unti-unting tinatanggal ang sunglasses niya. Matalim niyang tinitigan ang ama na sa isang iglap lang ay biglang namutla at nanghina. Isa pa, I don't deserve to be treated like this. Hindi ako nagpunta dito para murahin at idamay pa ang nanay ko. Because the truth is, my mom was never been a slut. I knew someone na talaga namang ewan sa paningin ko, right Oliva? Nanlilisik ang mga mata niya habang ibinabaling ang tingin sa babae. Tigagal at halos hindi makapagsalita si Oliva nang makita ang panganay na anak ni Virgilio. Hindi niya ito nakilala agad, kung nalaman lang sana niya ay baka nagawan niya pa ng paraan. O bakit naumid ata ang mga dila ninyo? Gusto niyo bang dukutin ko yan nang bumalik ang pagkadaldalita ninyo? Wait, what's going on here? Can you please tell me what's happening? Nagugulumihang tanong ni Calix. Well, kawawa ka naman. Mukhang hindi ka aware sa nangyayari sa paligid mo.
Bueno, ngayon na andito ka na Mr. Virgilio Villaluna, let's talk about US. Ngayon nakilala mo na ako, do you still want me here? O padadala ka sa iyong asawa, oops sorry, kabit, pala. Kasi kung susundin mo siya ngayon din ay babalik na ako sa Europe para makasama ang mama ko. Kumusta ka na anak? Nangingilid ang mga matang tanong ni Virgilio. Hahaha, that's all? Iyan lang ba ang sasabihin mo sa akin? After 20 years na hindi tayo nagkita, well, as you can see, okay naman ako. I am doing good at ganun din si mommy. Ikaw Mr. President, how are you? Are you happy with your life now? Nakita niya pa ang sunod-sunod na paglunok ng kanyang ama na tila ba nag-aalis ng nakabara sa lalamunan. So totoo pala ang narinig kong balita na uuwi ka nga dito sa Pilipinas, biglang sabad ni Oliva. Poor little Oliva, kaya ba napasugod ka dito kaagad dahil sa nabalitaan mo? Are you scared? I'm not, hindi naman ako dapat matakot sa iyo. In fact, I am happy to see you. Oh come on Oliva, you're being melodramatic. Nakakairita sa totoo lang, why don't you show your true color? Maglulukohan pa ba tayo rito? I'm not 7 years old anymore. Norisa anak, please stop. Let's talk about this in my office. No, wala na tayong dapat pag-usapan, I think I'm done here. I thought makakaya kong masikmura na makita kayo ulit, pero nagkamali ako, I was literally wrong. Pakiusap anak, please wag mo akong tatawaging anak. Matagal mo nang pinutol ang pagiging ama mo sa akin. You can't change the fact na malaki ang kasalanan mo sa amin. Because of you, never mind akala ko okay na ako. Hindi pala dahil nung makita-kita ulit, parang naging sariwa ulit ang sakit na ibinigay mo sa amin ni Mom. I hated you so much that I can't even see you as my father. I am sorry Norisa, I am sorry anak. No, you are not sorry, not at all. Parang sisabog ang dibdib niya sa matinding galit na namumuo sa kaibuturan ng puso niya. Kung pwede lang niyang isigaw ang lahat ng sama ng loob niya ay ginawa na niya. Excuse me miss, are you alright? Wika ng isang tinig sa unahan niya. Yes, pwede ko bang malaman kung saan ang restroom? That way miss, paki-follow lang po yung instruction sa bawat wall. Salamat, you're welcome. Hindi na siya sumagot sa lalaki dahil nagmamadali na siyang nagpunta sa restroom para maghilamos at ayusin ang sarili. I think we need to talk, wika ng isang tinig mula sa pinto at sa pagtingin niya sa salamin ay nakita niya si Oliva na kakapasok pa lang. Sinundan pala siya ng bruhildang babae ng ama niya. Hindi ako nakikipag-usap sa mga estranghero. You have to. May mga itatanong lang ako sa'yo. Simple lang ang mga tanong, alam ko masasagot mo lahat. Sorry, hindi ako interesado. Tell me Norisa, bakit ka umuwi? Porke ba mahina na ang iyong daddy? Natatakot ka bang mawalan ng mamanahin? Bahagya siyang natigilan dahil sa narinig. Mahina, who told you na mahina na si dad? Ang tanong ko ang sagutin mo. Nandito ka ba para sa mamanahin mo? Bakit Oliva, are you scared na walang matira sa'yo? No, for sure may matitira sa akin at sa anak ko. Pero sana wag ka na lang bumalik. Masaya na kami, sana di ka na bumalik para manggulo. You're rich enough para makihati sa kayamanan ni Virgilio. Hahaha, I can taste your words, Oliva. Kasing bitter ng bitter gourd sa totoo lang. Look at your eyes, it tells you something na hindi mo kayang maamin. You're scared with the thought na bumalik na ang tunay at legal niyang anak. Tell me Oliva, sa tingin mo ba walang matitira sa'yo, ha?